Magandang hapon po at sige po tayo po tayong lahat at maganda simulan po natin to sa isang pre-worship at pangunahan po tayo ni Pastora. Good afternoon po. Ngayon po ay Friday First Service. Tayo po yung magsimula sa gawain ng Panginoon. Buksan po natin yung Bible natin sa awit 71, verse 22 po. Verse 22 hanggang 24. Awit 71, verse 22 hanggang 24. Tutugtugin ko ang albat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga himno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugan. Iukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. Habang ako'y tumutugtog, isisigaw na may kalak. Masigla kong aawitin, ako'y iyong iniligtas. Maghapon kong isasaysay, O Diyos, ang iyong katarungan. Yamang lahat na nagtangka sa lingkod mo ay nasaktan. Lahat sila'y nabigot, kumantong sa kahiyan. Ito na yung heart ng psalmist na nandun yung pagtugtog niya ng instrumento bilang pagpupuri niya sa ating Panginoon. Nandoon din yung pagpapahayag niya na yung pagliligtas na ginawa sa kanya ng Panginoon. Maaaring sa mga kanya-kanyang talent po natin, wala tayong mga instrumento, pero I believe po na makakapagpuri tayo ng buong puso sa ating Panginoon. Maipapahayag natin na may kagalakan po na tayo iniligtas ng Panginoon sa anumang bagay po. Kaya sa hapon pong ito, gawin natin po na magpuri sa Kanya. Sabi nga po yung sabi nga rito, maghapon yung isa-sa-isa yung ginawa ng Panginoon. I believe na ganun din tayong mga anak ng Diyos. Nag-uumapaw sa puso natin yung pagpupuri, yung pagsamba na meron tayo sa Panginoon. Kaya sige po, tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon at magpuri sa Kanya. O Diyos, pinupuri ka namin, sinasama ka namin, nakina ka sa lahat, ang kapangyarihan, O Diyos, napakabuti mo, Lord God, at Lord Pinay, O Padre, ikaw ang siyang aming sanggalang, Panginoon, sa lahat ng panahon, na nag-iingat sa amin, Panginoon. Ikaw ang kaligtasan ng bawat ito sa amin, Panginoon Jesus, O God. Lord, sa hapong ito, Panginoon Diyos, hingit namin na mapapulihan ka, hingit namin na sambalin ka, hingit namin na parangalan ka, Panginoon Diyos. Lord, sa naman sa pamamagitan ng mga instrumento, Lord God, Lord, yan naman sa aming pag-awit, sa aming pag-indak, Lord God, lahat-lahat sa amin, O Diyos, ay magpupulis na, Lord God. Malupit namin inaaniyahan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, ikaw ang kailangan ng bawat isa sa amin, O God. Napaka-halaga mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa gawain ko, ito'y patuloy mong pagharian at maranasan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, may pahig sa amin ang kasalita mo at ito'y mayakap namin, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin kasalanan. Hayaan mo na dumulot kami na ayos ang aming mga puso, ayos ang aming kaisipan, Lord God. Anong magawa ng Diyako, Lord God, ilagin natin ang namin sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang mga pagkatakot, bagabag, Lord God, anong kasalanan, Panginoon, uri ng sakit, Lord God. Lord, anong deception from the enemy, pinatalian naman yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sinabi na salita mo, anong talian namin dito sa lupa, itatalian sa kalangitan, anong aming pakawalan dito sa lupa, ipakakawalan din naman sa kalangitan. Pinakakawalan namin kaayusan, kagalakan na naging mula sa iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos, sukat. Lord, kagalingan sa lahat ng uri ng sakit sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nagiging matubid, Panginoon Diyos. Tunay ang salita mo, in whom this one sets free, Lord God. He is free indeed, Lord God. We are free indeed because of you, Lord Jesus. Kaya nagpapasalamat kami ng buong puso, Lord God. Ikaw matanghal sa aming kalagitnaan at nangyari ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Pupurihin ka namin at sasambahin ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Lahat po tayo ay magpuri sa ating Panginoon.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. At tunay nga ang Panginoon ay napakabuti niya sa kanyang ginagawa at siya po ay tunay na pinapakita niya ang kanyang sarili sa atin at tunay nga na ang Panginoon ay nagbibigay siya ng kanyang ng banal na spirito upang lahat tayo ay mapagpala niya. Amen po ba? Amen po ba? So napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Masaya po ba tayo lahat? Bakit kaya tayo masaya? Ano ba ang dahilan? Bakit tayo nagsasaya? Bakit tayo masaya? No? Amen. Dahil mahal natin ang Panginoon at tunay nga na malapit na ang celebration natin ng kanyang tawag dito yung Christ sabi kanina, no? nakita niyo ba kanina rito? At Christ birth, no? Yan po siya-celebrate natin, Christ birth and JCF's 12-year anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. Maganda sana kung talagang tayo ay nagkakitaan at nandun tayo sa isang lugar, no? Kung saan nag-gather tayo at talagang buhos na ma-celebrate natin ang kasiyahan nito. Anyway, patuloy pa rin tayo magsaseds because of the presence of God. At yes, by the Spirit, ang ating celebration. Amen po ba? Kayo mga nandiyan sa kanyang tahanan, kami naman nandito sa lugar na ito, and by the Spirit, nagmi-meet po lahat yan. So, ang importante po ay magawa natin yung pinagagawa ng Diyos. At hindi man tayo talaga magkikita ay siguro, lubusin na lang natin to pag tayo nasa langit na. Amen po ba? Doon na lang tayo talaga lubos-lubos na magsasaya. So, importante po ngayon ay ganapin lang natin at may purpose, may plano ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. No? Kung bakit tayo dumadaan sa mga ganito. So, anyway, sabi ko nga, kung magse-celebrate tayo this coming December 20, 2020, ang ganda, no? 3/20 na yan. So, ito po yung mga procedures to follow in joining FB Zoom po natin, FB Live or Zoom presentation po natin. So, kung kayo po hindi sasali sa Zoom at ginusto nyo lang na dun sa FB Live, wala pong problema. It's the same pattern. Ganito lang po, mag-tune in lang kayo, then nasa FB Live na tayo. Pero pagka gusto nyo sumali sa Zoom, iba po yung methods or yung gagawin natin, no? Kailangan sabihan niyo po kami para at least makita namin na talaga kayong kasama at in-expect namin kayo doon at bibigyan namin kayo ng instructions kasi send namin sa inyo yung ID meeting and as well as yung parang pinaka-password niyan. Then after that, kailangan mas mabigay niyo sa amin before or hanggang December 15 lang po yon para maayos po namin lahat yun kasi meron po tayong gagawin doon, no? Hindi lamang po yung parang just to view us or makita lang natin bawat isa, hindi lang po ganun yun. So meron pa po kasi tayong gagawin. So isa po sa mga gagawin natin dyan, let's prepare ourselves for a Christmas song, maaring Tagalog or English, no? Depende sa inyo, pero pwede pagaluin nyo, Tagalog, English, no? Pero 1 to 2 minutes ang ating oras doon na binibigay kasi gusto lamang natin na makita yung participation ng bawat isa at kumanta tayo na in-offer natin sa Lord. And one thing, nakasurround to tayo doon sa ating, kung meron kung hangad ninyo na maganda at surround ninyo yung sarili ninyo at doon yung videohan. Doon po nakatutok ang inyong Zoom, no? Para kitang-kita natin the whole crowd, no? Member po, kasama po ninyo, kunyari 5 kayo doon, 10 kayo doon, naka-Zoom po kayong lahat doon, no? At may isang leader na tatayo doon at hindi ko naman sinabing tatayo, kundi siya yung maglilid sa inyo para simulan yung kanta ninyo at pwede kayong sumigaw, Happy Christ birth! Ganun tipo. And then, pwede kayong anything. Magkaroon kayo ng decor doon, whatever. At remember, sineselebrate po natin ang kaarawan ng ating Panginoon. Pero hindi po yung day na yun ang kaarawan ng ating Panginoon. Ulit ko, it's during the Feast of Tabernacle, that is the last week of September and the first week of October, doon po pinanganak ang Panginoon. Pero dahil nga dito sa season na to, sumasabay na lang po tayo,
for the sake na talagang gusto natin magsaya for the Lord. Amen po ba? So, yun po yung maganda rito. At inulit ko na if you want to join, inform nyo lang po kami para maiayos po natin in order po lahat yan. Kasi may mag-aayos po ng lahat ng iyon at may kasama po ako dito sa area na to, no? Madali lang kung ganito lang, pero pagka meron po Zoom, iba na po yun, no? So anyway, ang ganda na mag-celebrate tayo nito. Amen? And even our 12-year anniversary ng JC. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Isipin mo, 12 years na tayo, no? Talagang umiitim na yung buko. No? Mapapansin ninyo. So anyway, so maganda po na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Nag-invite po ba tayo ng ating mga kaibigan para umattend ngayon sa ating mga service? Especially ngayon, Friday service, prayer intercession service po tayo. No? At pinagpipray po natin yung mga prayers ng ating mga kapatiran. So kung may prayer request po kayo, no, ipasa nyo lang po sa JCF Church at mababasa po yan ang magre-receive and then ipapasa po mamaya sa atin yan. At ipagpipray po natin yan. So, ano po ba pinag-aaralan natin pagka Friday? Praise and worship, di ba? So, napakaganda pong matutunan yan kasi in-impress po sa atin ng Lord para wag nating payagan na tayo matalo ng ating ng mundong ito o ng ating iniisip, no? All we have to do is to do the will of God, no? Gawin natin yung prinsipyo ng Diyos, especially in praise and worship kasi the Lord inhabits the praise of His people. At sabi ko nga, maraming tayong natutunan pertaining to this na kapag tayo nakalugmok na sa mga problema, purihin natin, sambahin ng Diyos. Amen ba? At tandaan Diyos na, at ialis tayo doon, tandaan Diyos na kasama niya tayo at bibigyan niya tayo ng kalayaan para sa mga pinagdadaanan natin problema. Katulad ng kay Pedro, di ba? Kinulong siya at nakita niya na sinamahan siya ng angel, no? Sino rin sumama sa kanya? Angel, no? Kasama siya hanggang sa malabas niya yung selda hanggang pang second or third na guard doon hanggang sa nakalabas na siya. So napakaganda, no? Kapag at saka yung time na yon, ang kanyang mga kasamahan na nasa labas ay nananalangin para sa kanya at naghimala ang Diyos. And I tell you, church, mangyayari din po ngayon yan. Amen po ba? Amen. Kaya kung gusto niyo malaman niya signs, wonders, and miracles, Sunday, umatin po tayo, manood tayo, at makita natin paano nangyayari yun. At gusto natin mangyari din sa buhay natin. Gusto natin ma-experience yan. Amen po ba? So, experience natin. No? Ito po yung mga ilang katangian ng papuri na gusto kong ituro sa inyo sa hapong ito. Dahil ang pagpupuri po ay, alam ko, 14 ways eh. Pinag-aaralan namin before, bago lang ako Kristiyano pa ng 14 ways yan. Paano yan nagpupuri. At kumuha lang po ako ng mga ilan upang makuha nyo yung point na gusto kong talakayin dito. Dahil napaka-importante po talaga yung papuri natin. Importante po yan yung paano natin sasambay ng Diyos. So, unang-una, ang mga katangian ng papuri ay yung mapagpakumbaba. No? At dito po ay actually, mabilis lang po ituturo ko ngayon kasi gusto kong maintindihan natin ng buo lamang kung ano itong mga katangian ng papuri at ano pa yung ibang katangian nito upang mag-sink in yan sa puso natin at yan po yung puso ng Diyos. No? Ang ganda na makuha natin to. Yung mapagpakumbaba. Ano sabi sa 1 Chronicles 29:20, at sa lahat ng narooy sinabi ni David, purihin ninyo si Yahweh. Tingnan mo si Haring David po naghahari ng time na yan at mismo yung mga tao na nasasakupan niya ay sinabihan niya, purihin ninyo si Yahweh. Pinuri nga ng lahat si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga magulang, yumuko ang lahat. Ano rin ginawa? Yumuko ang lahat. So, dito, hindi ko na po, actually, na-explain ko na ito, yung mga nakaraang nating naituro din dito, na ang pagyuko ay isang kaparaanan o isang pagpapakita na ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos. Amen po ba? Katulad ng mga Hapon, pag nakikita ng mga Japanese people, no, gumagano sila. No? And even ang ating presidente ay yumuyuko din sa mga tao at yan po ay sign na nagpapakumbaba. At sabi dito, yumuko ang lahat, nagpuri kay Yahweh at nagbigay galang sa hari.
Amen po ba? Pagbibigay galang po yan sa Panginoon. Kapag kayo yumuyuko, ikaw ay nakaluhod, at ikaw ay nagpapatira pa. Hello? Fall prostrate doon sa Panginoon, at ibig sabihin nun na wala kang kakayanan na para mapagmalaki sa Lord, even yung sarili mo. Amen po ba? So dito isang magandang katangian ng pagpupuri sa Diyos ay yung magpapakumbaba. No? Lumuhod ka, yumuko ka. At marami tayong pinag-aralan yan. No? Marami yan sa Old Testament. No? Ginawa nung tauhan ni Abraham. Yung pinapunta niya yung tauhan niya na magkaroon ng asawa si Isaac. Pinapunta niya rin sa lugar ng kanyang mga kapamilya. At doon ay yumuyuko po yung kanyang servant ni Abraham doon sa kila Laban yung time na yun. So napag-aralan natin yan. Pangalawa, nag-alay ng sayaw sa Diyos. Isang katangian ng papuri. Isa sa mga gusto ng Panginoon na sumayaw tayo. Akala natin ang pagsayaw ay isang bagay na parang pangmundo. Hindi po. Sa Diyos po nagsimula yan. At lagi ko pong pinanonood yung Dance David Dance, no? Lagi ko pinanonood dyan, nandito sa laptop ko, na talagang makikita mo yung puso ng Haring David. No? Di siya nahiya. No? So what? Kung pagtawanan siya ng kanyang asawa, pagtawanan siya ng mga tao, hindi niya pakiyon. Ang kanya is gusto niyang purihin ng Diyos, makita ng pagsayaw. At lahat marami tayong makikita sa Biblia, in Psalms 149 verse 3, purihin sa pagsasayaw. Hello? Purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. So, magsayaw. Wala pong problema. Amen po ba? Huwag lang yung breakdance na parang sayaw ng mga mundo na isasayaw mo sa loob ng church, ay parang body language na ata ang dating noon, no? Huwag yung mga ganong tipo na alam mo naman yung sinasayaw sa mundo, isayawin mo sa loob ng church. And I tell you, puntahan mo na lang yung sayaw nung nila Haring David, the Davidic dance, no? The Davidic worship, no? Yan na lang ang puntahan mo. Mas maganda pa, safe ka pa. Amen po ba, church? No? Pupuntahan mo yung mundo, para bang ginawa mong disco house na yung loob ng simbahan, nakakatakot na po yun, no? Baka mamaya, meron pa pakindot-kindot na gumagano, sasayaw pakindot. So nakakaano na yun, nakakagimbal na sa spirito yun. Amen po ba? So ibig sabihin, ang piniplis na lang nun mga tao, di ba? Para ipakita na magaling siya magsayaw. So, mahirap po yun. So, dapat nagsasayaw ka before the Lord. Talagang siya ang sinasayawan mo. At pangatlo, medyo mabilis nga lang itong tuturo ko, pero gusto kong unawain ninyo ang worship dito. No? Kung kinuha ko lang yung mga madali natin magawa, no? Para at least meron tayong guide para pagka alam mo, may mga bago kasi tayong kasama dito na nakikita ko, nag-tune in dito. Kaya gusto ko lang magbahagi ng mga katangian or ibang klase ng pagpuri sa Diyos, kung paano gagawin itong pagpuri. Hindi lamang po sa salita ito, kundi sa pagpapakumbaba, nag-alay na sayaw at siyempre pagkanta. Alam naman natin, pag kumakanta tayo, talagang sino ba kinakantahan natin? Hello? So kung yung tao nga, pag kumakanta ka sa entablado at yung mga nandiyan yung mga maharlika, nandiyan yung mga hari, nandiyan yung mga presidente, nandiyan yung kung sino-sino matataas na katungkulan, pag kumanta ka ng napakaganda ng kanta na naaliw sila. Amen po ba? So, ganun din po. Ito, by the Spirit po lahat itong papuri nito. Hindi po ito nakatuon sa tao. Nakatuon po ito sa Diyos. Pag nagpapakumbaba ka, lumuhod ka dahil sa Panginoon mo niluluhod ang puso mo. Kapag ikaw ay nag-aali na sayaw, sumasayaw ka sa Diyos, hindi ka sumasayaw sa tao. Hindi mo, heart yan, hindi mo pinararamdam sa tao na ang galing mo magsayaw. Mamamali ka doon. Pag nagsasayaw ka for the Lord, no? Hindi mo intindi yung palakpak ng tao, hindi mo intindi yung sigaw ng tao, hindi mo intindi na kung ano yung tingin ng tao. Yung pala, hindi naman talaga ikaw iniintindi nun. So, minsan ikaw lang iniintindi mo lang talaga yung sarili mo. So, yung pagsamba po ay pagsayaw mo, kailangan talaga, it comes from the Lord. Even yung pagkanta, di ba? Maaaring pwede mo sabihin, ang ganda ng kinanta mo, ang ganda ng pagkakanta mo. Pero, I tell you, nuulit ko, by heart, nakaalay po yan sa Diyos. Amen ba? Hindi yung nakita mo yung crush mo, galing ko kumanta, nagpapa-impress ka ng gusto.
Mali po yun, no? Namamali na yung puso ng tao. So, ano na mangyayari doon? Alay niya na doon sa tao yun. Lalo na birthday gift mo sa kanya. O kaya, o kaya kung meron na gusto, mali po yun. Lahat po ito ay para sa Diyos. It is by the Spirit, by the Holy Spirit po ito. Tandaan niyo po yan, ang tinuturo ko na yan, by the Holy Spirit. So Psalms 135 verse 3, si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti, ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Kung titignan mo sa Tagalog, wala yung pagkanta. Pero pag tinignan mo sa English, ang sabi rito, praise the Lord, for the Lord is good, sing praise to His name. Amen? Napakabuti ng Diyos eh. Kaya purihin mo siya sa pangalan niya. For that is pleasant. Dahil talaga po yan ay ramdam ng Diyos kapag ikinakanta mo yan sa Kanya. Kasi this is His command. This is His word. Na gusto niya na ialay mo sa Kanya yan. Amen po ba? Amen. So, ramdam po ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sing it by the Spirit kasi it is by Spirit to Spirit po yan. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin ay talagang, lalo na ang Holy Spirit na nasa puso natin, tinuturuan yung Espiritu natin kumanta sa Diyos Ama. Amen po ba? Nakapokus po doon. Yung kanta natin, yung sayaw natin, yung pagpapakumbaba, nakapokus po doon yan. Hindi po ito nakapokus sa mga taong nakakapakinig, sa mga taong nakakita. Naintindihan po ba natin? And even, sa Psalms 147 verse 1, purihin si Yahweh o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Kay buti ng umawit. Kantahan natin. At tandaan mo, pwede mo sabihin, Pastor, hindi ko kasi nakikita ang Diyos, kaya hindi ko nararamdaman kung natutuwa siya sa kinakanta ko. Oh, I tell you, brothers and sisters, hindi ka pa pinanganganak. Alam ng Diyos, nakakantay mo yan, at alam ng Diyos na natutuwa siya sa iyo. Amen po ba? Huwag mong alalahanin yun. Ang alalahanin mo, sinabi yan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nakasulat po yan. Purihin si Yahweh o kay buti na umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri ay kanyang tunay na nakalulugod. Tunay na nakalulugod sa Kanya. Kanya'y tunay na nakalulugod. I tell you, church, sinabi ito ng salita ng Diyos. Kaya huwag kang magda-doubt, huwag kang mag-iisip na natanggap ba ng Diyos ang kanta ko? I tell you, brothers and sisters, kahit na sintonado pa yan sa pinakasintonado sa lahat ng buong tao sa buong mundo, tanggap yan ng Diyos. Nalugod ang Panginoon dyan. Amen po ba? So, sabi ko nga siya, it is by the Spirit, it is by your heart, no? It is by who you are. Kaya nga by heart yan, by Spirit, kung sino ka, kung ano yung offer mo sa Kanya. Hindi po sa tao, Hindi ka kumakanta sa tao, hindi po ito paligsahan, hindi po ito pagalingan. Kung titingnan natin, ito po ay alay sa Panginoon. Sa Psalms 149 verse 1, may natututunan po ba tayo? Psalms 149 verse 1, purihin si Yahweh o si Yahweh purihin, awitan ng bagong awit. So napaka-importante po kapag yung kinakanta natin ay mga bagong awit. At may tinuro nga ako dati pa na ano ang bagong awit? It comes from your heart. Hallelujah, yeah, hallelujah. Any words that comes from your heart. Lord, purihin ka, purihin ka. Kahit na sabi mo wala sa tono, kahit na sabi, but it comes from your heart. At yan ay tema ng pagkanta, hindi lamang sa sinasabi, kundi ikinakanta. That is a song of praise. Amen po ba? Yan ay pagkanta. No? Ahalan natin, dapat yung gayahin natin yung kanta ng mga magaling na kumakanta. Walang problema ron. Wala pong masama doon. Pero ang punto, pwede kang kumanta on your own. No? Hindi ko na maidedetalye ng gusto yan, pero it comes from your heart. And remember, commanded tayong lahat. Ano raw? Commanded. Inuutos po ng Panginoon lahat sa atin na kumanta ng papuri sa Diyos ng mag-isa at magkasama bilang congregation. Sa congregation. Pwede pong ikaw ay mag-isa, doon ka sa loob ng iyong kwarto, pinakantahan mo ang Diyos, pagising mo sa umaga, ng alas 4, madaling araw. Tapos, pwede rin naman, pagdating mo ng Biyernes, Miyerkules, Biyernes, Linggo, tayo po ay nagsasama-sama at kakanta sa Panginoon. At nakasulat po yan. Amen po ba? Huwag kaliligtaan na magkita-kita. Hebrews chapter 10, verse 25. So, magsama-sama at kantahan ang Panginoon. Hawitan siya. Purihin siya. Amen po ba? Amen. Kaya nga may mga services ang mga simbahan
na kinabibilangan ng kongregasyon na mga kumakanta. So yun po yung makikita natin. Kung sasabihin nila, bakit kailangan pa umattend ng church? Oh, I tell you, church, hindi mo siguro I tell you, brothers and sisters, hindi mo siguro naintindihan what is the principle of the local church. What is the principle of praise and worship. Hindi mo siguro naintindihan ng gusto pa. No? Kaya tayo madalo sa church, it is because of this congregational worship. Hello? Amen po ba? Hindi yung parang kung ano lang gusto natin. Sabi nga ni Pedro, Lord, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Paraphrase ko lang po yan. Sasabihin ni Pedro, Lord, hindi mangyayari sa yan dahil ako ang bahala. Pwedeng ganon. Pero sometimes, pwede rin natin sabihin yan, Lord, pagka ikaw po, protektahan kita, whatever. Oh, pero bakit pag sinabi ng Lord, umating ka sa church, hindi ka umaaten? Eh, po ba? Ating ka ngayon ng ating Facebook Live. Ba't di ka dumadalo? Di ba? Nasat ka. Sa akin, walang problema. Kung may priority, alam ng church yan, priority is priority. Ang ibig sabihin ko, may trabaho ko ngayon, priority mo yan. Amen po ba? Amen. Pero see to it na dahil ikaw ay leader, dahil ikaw ay worker sa loob ng church, see to it na pag-uwi mo ng bahay, manood ka sa replay. Naintindihan po ba natin? Amen. Because of the words, because of the message, kailangan mo pong kumain ang espiritu mo. Wag mong payagan na, total, sa linggo na lang ako, total, walang pasok. Hindi po ganon. Tandaan po natin yan. Hello? Gusto natin lumago? Amen. Gawin natin. God commanded everything. Pinag-uutos po sa atin ng Diyos siya. Ang lahat-lahat na yan. Amen po ba? Pero ang puntos lamang dito kasi marami kang extra baggage na dapat mong maitapon. What do I mean? Ano ibig sabihin dyan? Sometimes marami tayong pinagkakaabalahan na hindi na dapat pagkaabalahan. Naubos ang oras natin sa TikTok ba yun? Tok-tok. O batok? Batok ba? Batok? Maubos tayo doon sa games, no? Sa mga ML natin dyan, sa mga kung ano-ano pang uri ng extra baggages na dapat tapon na natin, di ba? Hindi yan lalago ang ating spirito dyan. I tell you, one day, pupuntahan din natin to. Tandaan niyo po yan sinabi ko. Ang ilang tao ay may gift sa pagkanta at yun namang iba ay may kakayanan na i-lead ang iba sa pagsamba. Ano ibig sabihin dyan? Maaaring binigyan ka ng gift ng Lord na kumanta ka sa Panginoon. At yung iba naman ay may gift na maging worship leader. Kumanta ka sa Panginoon. No? Huwag mong payagan na yung gift na binigay sa iyo ng Diyos ay mawala. Tandaan natin, the parable of the talents ay nung pinabayaan nila ang kanilang kaloob o yung kaloob ng banal na Espiritu sa kanila, yung gift na yan ay napabayaan nila, hindi sila lumago. Ano sinabi doon? Iisa nila yung gift sa kanila. Sabi ng Panginoon, kunin mo sa kanya yan at ibigay mo rin siya nag-produce ng mas marami at kunin mo yung tao niyan at itapon yan doon sa kung saan may nagngangalit ang mga ngipin. So, masyadong malalim yan. Yung sinasabi ng Panginoon na yan. Pero kung tutusin, napakasimple lang po sinasabi ng Diyos. Para wag natin danasin yan, pumunta po tayo dun sa palaguin natin ang binigay sa atin ng Panginoon. You have the gift of singing, sing it unto the Lord. Amen po ba? Hello? Kumisan, kumakanta tayo ng malakas at sa ibang pagkakataon ay kumakanta tayo ng galing sa ating puso para sa Panginoon. Wala pong masama yan. Di ba? Misa malakas ang pagkanta natin, etc. Bla bla bla. Misa naman talagang makikita mo na kung ano yun, nanggagaling sa puso mo. Pero kung tutusin, ang lahat ng ginagawa natin dapat ay galing sa ating puso. Kasi yung espiritu po, ang ibig sabihin dyan, ang puso na yan, yung espiritu natin ay buhay, yan po ang nagko-communicate sa Diyos, at dyan po dumadaloy ang Panginoon. Amen po ba? We are now the temple of the Holy Spirit. Binago niya na, o binuhay niya na ang ating puso, ang ating espiritu, binuhay ang ating espiritu. Dati patay. Bakit patay ang ating espiritu? Dahil sa kasalanan. Nung kinonfess mo yung kasalanan sa Diyos, nakipagkaisa sa Kanya,
sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, tinanggap mo si Kristo na born again ka, John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, ano nangyari? Binuhay niya yung Espiritu. At ngayon, may relasyon ka sa Diyos. Palakpakan natin muna ang Kanya. Kaya huwag nating sayangin yung mga sinasabi ng Panginoon o yung mga nakasulat dito. Yan po ay tatayo hanggang sa dulo ng ating buhay. Tandaan po natin. Yan at yan pa rin yan. Hindi po mababago yan. Pangapat, na gusto ko i-share din sa inyo, yung pagtaas ng kamay. Dati nasabi ko, pag nagtataas ka ng kamay, akala natin just lift our hands to the Lord. Okay lang yan. Pero tutusin, ang malalim ko pong natutunan dyan, kaya mo na itaas ang kamay mo, it is because of the Holy Spirit. Hindi po tanggap sa Diyos yan na magtaas ka ng kamay kung hindi yan galing sa banal na Espiritu. Pwede mo sabihin, Pastor, masyado mo nilaliman yan. Hindi ko nilaliman yan. Pag-aralan mo ang pagtataas ng kamay. Amen? Although hindi ko pa masyado na detalye sa inyo yan, pero tandaan mo yun. Lahat in everything we do it for His glory at lahat ng ginagawa natin, it must comes from the Holy Spirit. Because He is the only, siya lamang po ang kinalulugdan ng Ama dito sa lupa. Kaya kung hindi tayo susunod sa Holy Spirit, kahit na mag-alay ka na sampagitara, maglagay ka ng serpentina dyan, ilagay mo sa balikat ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, tatawa lang ang Panginoon. Amen po ba? Ang gusto niya, galing sa banal na Espiritu. Pastor, ano yung galing sa banal na Espiritu? O edi eto, worship the Father in spirit and in truth. Spirit is your heart. Truth is the Word of God. As simple as that. Amen po ba? Kaya kung hindi galing dito, hindi galing sa Espiritu mo, kasi Espiritu mo dapat nakikinig sa Holy Spirit. Kung hindi galing sa Holy Spirit, sorry. I am sorry. Amen po. As simple as that. Ganun lang po kasimple yan. Hindi na po yan pagtatalunan na kung paano natin mapupuri ang Diyos. Magbasa tayo, alamin natin what is His principle, then that's it. Napaka-simple lang po yan. Ang pagtaas ng kamay, napaka-importante sa Diyos. Sa Psalm 63 verse 4, habang ako'y nabubuhay, sabi ng psalmist, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Alam mo kung bakit ano yung kamay nakataas? Maraming ibig sabihin kapag ang kamay nakataas. Student sample, para bang my Abba Father. Katulad na isang bata, kapag siya ay nakita niya ang ama niya, ano sasabihin ng papa? Sabihin ng bata, Father, lift me up, di ba? Parang, karga. Di ba? Nakaganon siya, yung kamay niya nakataas. Karga. Tapos, marami pa ba ibig sabihin niya? Yung isa pa dyan, kapag tinataas mong kamay mo, it means, I surrender all. Sa'yo lahat siya. Ang dami-dami po, kung pag-aaralan natin, what is yung pagtaas ng kamay. No? Marami po dyan. Kaya, isa po yan sa mga kinalulugdan ng Diyos. It is like kapag ang kaibigan mo malayo siya para gusto mo siyang mapansin o gusto kanyang pansinin, anong ginagawa mo? Kinikindatan mo, layo nun hindi ka na makikita. Hello? Kung gusto mo siyang kung gusto mong makuha mo yung attention niya, anong gagawin mo? Sisigaw ka, kung maraming tao. Di ba? Hindi. Kakamayan mo muna siya. Di ba? Kapag nagbababay ka, paano ang babay mo? Hello? Anong babay? Babay. I love you. O, di ba? Sinasabayan mo. Pero yung kamay mo naka-wave. Amen po ba? Kapag ikaw gumagamit ng cellphone, ano sasabihin mo? Bye-bye. Bye-bye. O, ginagamit pa rin ang kamay mo. For what reason? Para makuha mo yung attention niya. Para iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Naintindihan mo natin? So marami po. Akala natin ganun lang kasimple. Pero tsaka ang susunod, baka maituro pa natin yan. So, tandaan natin, napaka-importante ang mga katangian ng papuri. Matuwid na pamumuhay, holy living. Importante po yan. In Psalms 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Offer yourselves as a living sacrifice. Holy, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Hello? Kung hindi tayo mamumuhay ng may kabanalan, ano na ang buhay natin? How can we offer ourselves unto the Lord?
ano to, offer yourself as a living offer yourself unto the Lord. Paano offering ourselves unto the Lord? Hindi natin pwedeng offer. Si Jesus Christ lang nag-offer ng kanyang buhay. Pero offer ourselves is what? Holy and pleasing. Amen po ba? Yung kabanalan, tatayo mo, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Alisin mo yung mga hindi karapat-dapat na pamumuhay, mga salitang masasama, mga kaisipan na hindi nararapat, mga dapat na tayo mo bilang katulad ni Jesus, tinayuan ang katuwiran, ang kabanalan. Hello? It's the same word na masasabi ko na talagang ito ay isang kaaya-aya sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kung ano yung takbo ng mundo, forget it. TikTok, takta ka rito. ML, Q ka dito. ML, Q. So, hindi mo dapat na sundan. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Diba? So, renew your minds. No? Gawin natin na ito ay maging isang bagay na dapat na dama natin, dapat na ipinamumuhay natin, dapat alam natin. Kasi ang banal na Espiritu nasa atin at inudyo kanya tayo na mamuhay tayo na may kabanalan. Amen po ba? So, ito pa mga ibang katangian ng papuri na dapat ipamumuhay natin. Una-una ay yung pagmamahal sa isa't isa. Kailangan marunong kang magmahal. Hindi yung palaaway ka. Amen po ba? Paano mo mabibigyan ng papuri ang Diyos kung ikaw ay palaaway? Kung ikaw ay lagi kang nakasimangot at lagi kang galit at lagi kang parang galit ka na sa mundo. Amen po ba? Hindi mararapat. Pwede mo sabihin, Pastor, parang mababaw lang ang pag-aaral natin. Okay lang. Pero minsan nga yung mababaw, hindi natin alam. Amen po ba? Minsan yun nakakaligtaan natin. Pero hindi natin alam yung pala yung mga basic truth na dapat natin balikan. Kaya kung pag-aaralan mo ang Revelation, may sinabi siya ng Lord doon, you go back to the basic truth of the Word. Makakalimutan ninyo kung ano yung dapat ninyo nga tayuin. Yung pag-ibig nyo sa kapwa, that is a very basic, pero hindi mo magawang umibig sa kapwa mo. Ang iniibig mo lang, yung kayang magbayad ng binigay mo. Yung kayang umibig lang sa'yo. Paano yung mga taong hindi kayang umibig? Katulad ng sabi nga ng Lord, love your enemies. See? Mas lalo hindi natin kayang ibigin dahil nakakaaway natin yun. Amen po ba? Kaya nga sa akin, hindi naman makaaway. Pero para sa akin, lahat ng tao ibigin natin. Even unbelievers ibigin natin. Amen po ba? Kaya kayo, kung meron kayong nakagalit o whatever, wag niyong papayagan na hindi maayos yun. Tapusin at tapusin yung araw na yun. At ramdam mo yun kung meron kang nakaaway. Simple lang. Ginalit mo yung sarili mo. Nasuya ka sa tao. Nagsisimula na po yun. Naintindihan ba natin? Wala nang pag-ibig, wala nang pagmamahal doon. Pwede kong ma-expound lahat ito na mainam, na mahaba, pero wala, limited po tayo sa oras at ang gusto ko po kasi ipakita yung paano tayo makapagbigay papuri sa Diyos. Amen po ba? Sa Romans 15:7, kung paano ako'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Paano tayo tinanggap ng Diyos? In what way? Pag-ibig. Amen po ba? So, ang sabi na Lord, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Tinanggap tayo ng Panginoon because of His love. Hindi tayo tinitignan kung sino tayo. Amen. Nagpakumbaba tayo. Yan ang niloob ng Diyos, nilagay sa puso natin. At because of love, lahat tayo tinanggap. For God so loved the world. At syempre, anong gagawin natin? This is the same with us. Sabi, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Amen po ba? Amen. As simple as that. Pangalawa pa, ano pa yung ibang katangian ng papuri na dapat pinamuhay natin? Pag-iwas sa immoralidad. Tandaan po natin yan. Kasi isa pong factor yan na para tayo ay mapahamak. Sa 1 Peter 2:11-12, mga pinakamamahal
ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na to. O dayuhan lang tayo, we're alien to this world. Talikdan na ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Lust of the flesh, marami po yan. Lust of the mind, lust of the flesh, ang pagnanakaw, ang adultery, lahat na po yan. Sama-sama na po lahat yan. Amen po ba? Huwag nating payagan na yan ay manaig sa atin o yan ang mangibabaw sa buhay natin. Bilang dayuhan, nakikipamayan sa daigdig na to. We're just alien. We belong to the kingdom of God. Kaya nga sabi, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Talikdan na ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Kailangan talagang supilin natin itong katawan nito. Amen po ba? Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinaratangan nila kayo ngayon ng masama. Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. So you see, because of our testimony, because of this pamumuhay na umiiwas sa mga immoralidad na pamumuhay. Akala lang natin yung pakangalunya lamang ang immoralidad, hindi lamang po yung pagnanakaw, pag-aalipusta sa tao, niliraka mo ang kanyang pagkatao, whatever. That is immorality. Pangatlong, mabubuting gawa. Ano tong mga mabubuting gawa? Sa Matthew 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw. Tayo dapat nagliliwanag sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So pagka nagliliwanag ka, in short, ang nakikita nila, namamasdan nila sa'yo, yung mabubuting gawa. Si Kristo ang nakikita nila. At lulwartian nila ang inyong amang nasa langit. Tandaan natin ito, bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging liwanag na naglalarawan kay Kristo. O kay Jesus. Kung sino si Jesus, ganoon din tayo. Kung tayo ay mahinahon, kung tayo ay mapag-ibig, kung tayo matulungin, gawin lang natin yun, tuloy-tuloy. At yun po yung liwanag na sinasabi dito. Para bang, let's picture out this, para bang sa isang madilim na lugar, para dito sa isang lugar nito, madilim. Ano raw ditong lugar nito? Siyempre, pag madilim, hindi mo alam kung paano ka lalakad na mapapuntahan mo yung gusto mong puntahan o dapat mong puntahan. Siyempre, pag madilim, isa nang pupuntahan mo yung pintuan, hindi mo makita. Minsan mauntog ka pa, hindi mo alam, pintuan na pala yun. Di ba? Kasi madilim. Pero, pag meron pong isang tao, yun na nakalimutan ko, hindi. May isang tao na ginawa niya ay nagbukas siya ng flashlight. Di ba? May liwanag ka na makikita. Tama po ba yan? Kasi madilim Wala ka talaga nakita. May nagbukas ng flashlight. Nakita mo ngayon yung liwanag. So, iningatan ko para hindi ako mawala rin sa minomonitor ko. So, may liwanag ka na nakita, siyempre, ano mangyari? May focus mo na yung mga mata sa bagay na maliwanag. Uy, makikita mo na ngayon. Di ba? Na, para bang yung liwanag na yun, i-represent natin na yun ay si Jesus. Okay na? Sino yung liwanag na yun? Si Jesus. No? Dapat makikita natin na yan liwanag na yan ay kaya siya maliwanag, it's because very pleasant, maganda yung nakikita natin yung lugar, walang iniwan po sa buhay ng isang tao. Kapag ka sinabing maliwanag, magliwanag ka, sabi nga ng Lord, we are the light of this world, tayo liwanag ng mundong ito. It is because ang pamumuhay natin ay nagliliwanag. Pero kung ang pamumuhay natin ay lasenggo tayo, kung ang pamumuhay natin ay, sorry for this, na talagang pasaway tayo yung sabi natin makulit sa lipunan, whatever, lahat na sabihin na natin yan. Liwanag ba yun? Hindi. Nasa kadiliman yon. Ang pagliliwanag ay yung pagsunod sa Diyos. Ang pagliliwanag ay yung nagiging mapag-ibig, mahinahon. Amen po ba? Yung ang nakikita mo
talagang very fruitful and productive yung tao, tahimik na pamumuhay, hello, nagsishare ng gospel. Naintindihan po ba natin? Nandoon na nananalangin, nagkakaroon ng encounter ang Panginoon, yung mga taong nagliliwanag. Kaya ang mga bagay na ginagawa natin at sinasabi ay iyan ang magdadala sa mga tao papunta kay Jesus. So ang point ko rito, yung salita mo, kung ikaw ay mapagmura, sa tingin mo kaya maniniwala sila na si Jesus ay nasa iyo? Siyempre, malabo, di ba? Kung ang mga ginagawa natin ay makamundo, no? Sabihin mo kaya Kristiyano 'yan? Hello? Sa tingin mo ba madadala natin sila kay Kristo? Siyempre hindi. Pero yung liwanag na nakikita mo natin na yon, yung sinabi kong flashlight na yon, iyon ang ating buhay. Si Jesus. Naintindihan mo natin? Yan ang ating testimony. Yung liwanag ni Kristo, para isang flashlight, liwanag siya si Kristo, represent lang natin doon, at yung liwanag na yon ay nasa atin, magliliwanag din po tayo. Amen po ba? Kaya minsan makikita mo, ako, madalas sa church, pag nakita ko isang Kristiyano, madilim ang mukha, mukhang may problema. Hello? Amen po ba? Dalasan, kapag lalaki nakita mo, madilim ang mukha, mukhang nagsisigarilyo to. Amen po ba? Kasi yung usok, no? Dumidilim yung mukha niya. Pero pag nakita mo isang Kristiyano na nag-glow, no? Parang si Stephen, mukhang anghel ang kanyang mukha, at nakita nila doon. Talagang yung buhay nito ay, ayon sa Panginoon. Ba't ko tinukoy ito? Ba't ko tinakal to? Mamaya makikita natin kung bakit ko tinakal to. Alam nyo kasi simple lang, parang ganito. Yan po ay nakapagbigay papuri sa Diyos. Yung magandang pamumuhay. So anyway, testimony draws people to Christ. Tingnan natin. Ang sabi sa 1 John 1, 2, and 3, si John de Patmos ang nagsasalita dito. Nahayag ang buhay, nakita namin siya. Sino raw nakita niya? Si Jesus. At pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at nahayag sa amin. So in short, nahayag, natanggap nila. Amen po ba? Nakuha nila. O sabihin na natin si Jesus na yun na nayakap nila si Jesus. As simple as that. Para maintindihan natin yung liwanag na sinasabi ko na nasa atin din. So sa verse 3, sabi dito, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig. Sino na hinahayag nila? Nakita't narinig. Sino yung nakita't narinig nila? Ang Panginoon. Sino ngayon yung hinahayag nila? Si Jesus. Sa papanong paraan? Sa buhay nila. Amen po ba? Amen po ba? Upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Basahin na lang natin yung context to. In short, kung nakilala mo si Jesus, magmamanifest sa'yo ng sa'yo ang Holy Spirit. At pag nagmanifest ang Holy Spirit, magliliwanag ka, maalis ang lahat ng iyong mga negatives, maalis lahat ng iyong mga kaisipan na masama, etc. Ang pag-uugali mo, pupuno ka ng pag-ibig, magiging katulad ka ng Panginoong Yesus. Then, that is our testimony. At yun po ang reflection ng Panginoon sa atin. Naintindihan po ba natin? Nagliliwanag tayo. At dito, through this testimony, it draws people to the Lord. Ibig sabihin, na madadala natin ang tao kay Kristo. Dahil makikita nila, totoo yung sinasabi niya. Maniniwala ako kasi nagbago siya. Maniniwala ako na yung pakikipagrelasyon niya sa Diyos ay totoo dahil sa kanyang pamumuhay. Naintindihan po ba natin? Amen. That is testimony. Yan po yung magpapahayag ng para sa tao, madala natin sila. At tandaan natin, yan din po ang nakapagbibigay papuri sa Diyos, ang ating testimony. So, ang sinabi rito sa, even our sacrificial serving of others should not only point people to Jesus, but also bring Him praise. Nakapagbibigay papuri, katulad nga ang sinasabi sa inyo. 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito
ang lahat sa ikararangal ng Panginoon. Especially if our testimony, lalo na ang ating testimony, ang ating pamumuhay, nagliliwanag at nakikita ng tao, it gives glory unto the Lord. Whether we drink or eat, let's give it for the glory of God. Gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos, para sa kalwalhatian ng Diyos. At kung yan ay mangyayari, yan ay isang kaparaanan para nakapagbibigay papuri tayo sa Diyos. Amen po ba? In Colossians 3:17, at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. It gives praises and it gives glory unto the Lord. At sa ganitong kaparaanan, na sasamba po natin ng Diyos. Amen ba? Sa pamumuhay na maayos. Sa pamumuhay na may pagsunod sa Diyos. Sa salita at sa gawa. No? Ano man ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoon. Do it for the glory of God. Kaya maganda, brothers, sisters, makita natin yung mga iba't ibang katangian ng papuri na dapat natin pamuhay. At gawin lang natin. Huwag nating payagan na ito ay makaligtaan natin. Huwag nating payagan na tayo ay madala ng ating mga iniisip. O madalas tayo nakababad sa mundo na kung saan ay hindi naman ito makapagbibigay sa atin ng maganda ng buhay. Amen po ba? Amen. Hello? Hindi po makapagbigay. Ito po'y makakasira sa atin. Kaya nga, ang mga katangian ng papuri ay magpakumbaba, nag-aalay na sayo sa Diyos, magpagkanta, pagkataas ng kamay, matuwid na pumuhay. At marami po, alam ko, 14 yan. Gawin lang po natin iyan. At siyempre, sa magitan nito mga katangian nito, dapat at karapat dapat po nating pahalagahan at karapat dapat din nating ipamuhay. At sa papanong paraan din natin ito may pamumuhay, siyempre, ang pagmamahal sa isa't isa, pag-iwas sa immoralidad at sa mabubuting gawa. So maganda po, brothers, sisters, lahat ng kaparaanan ng Diyos, ito yung nakakapagbigay papuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ang pag-offering, ang pag-ibig sa kapwa, ang paggawa ng mabuti, ang lahat na nakasaad dito, kapag ginawa at sinunod natin, yan po ay nakapagbigay papuri sa Diyos at nasasamba natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Especially yung mga ipapanalangin natin ngayon, na kapag ito'y pinalangin natin, I tell you, ito'y nakapagbigay papuri sa Diyos. Amen po ba? Handa po ba tayo manalangin? Amen, amen, amen. So, sige po. Ito po ating mga pagpipray, no? Babasahin ko po sa inyo para lahat na po ano sinabi nila rito, yun na lang din po lahat. Prayer request, protection, provision, and good health sa family. Sister Beth Manalili. Pinagambot po sa akin ng cellphone. No? Prayer request, healing, protection, and fast recovery ni Ate Sally at Taytay na nasa US. Tatay? Sally at Tatay na nasa US, kamag-anak po ng auntie namin. Provision, protection din po ng family. Pagpipray natin yan, Sister Janine. Prayer request po, protection, provision, good health sa family, favor, trabaho kay June. Isang de Rosario, asawa po ni Sister Isang. Prayer request, physical, spiritual strength, protection, provision ng pamilya, Sister Susan de Rosario. Oh, Sister Susan, kumusta kayo dyan? Prayer request po, kalakasan po at patis po sa family ko, Sister Elaine Osina. So pag-pray po natin sila, no? Yung strength, kalakasan ng pamilya niya. Prayer for good health despite of busy schedules, more provision and guidance, protect against any sickness. Oh, Brother Arthur Ryan Rector. Pag-pray po natin si Brother Arthur, no? Next year ba? Prayer request po, good health po sa family, lalo na po kay Mama Norma at kay Noah, protection and provision po. Kurt, pag-pray po natin si Ate Kurt at pag-pray po natin yung family. Prayer request ko po, protection and good health and maging normal po ang medical ni Mama para po makaalis siya next year. Sister Marie Bakero. O, Sister Marineza Bakero, no? Pag-pray po natin yan at loobin ng Panginoon kung ano nasa puso ng Diyos. Prayer request, salvation sa pamilyang Navarro
Lara del Carmen, Lim, Cordero, Barzaga, nawa ay hipuin ng Panginoon si Danilo Lara para ibalik ang titulo ng lupa ni Pablo Lara na kanilang nailipat sa pangalan nila. So, pag-pray po natin, kila Tita Ne, no? Mga taga Cavite po itong mga to, at pag-pray po natin sa kapamilya po natin yan. Pag-pray po natin na maayos po lahat yan, at maayos yan in Jesus' name. Amen? Amen. Prayer request, nagpapasalamat ako sa Panginoon at natapos na rin ang injection ko sa buto. Oh, Sister, kapatid po ito, Laila Suliman. Naway maging maganda ang resulta nito sa aking katawan. Yes. Amen. Walang organ na masisira dahil dito. Yes. I claim that. Maging malusog ang buong pamilya at malayo sa anumang kapahamakan. Amen. Amen. So, pagpipray po natin yan. Peace, joy, love in the family. Place for JCF Church, healing for fatty liver and hyperacidity. Akin po yun. Hindi nilagay Sister Malu. Love you. Hindi nilagay. Healing for fatty liver and hyperacidity. Healing for sleep disorder. Sa kanya po yan. Retention and knowledge. Exam Elijah next week. So, Sister Malu po yan. Pag-pray po natin si Elijah, no, na maging top. Hindi yung tapon. Tapo. Prayer for favor and protection to our beloved Sister Josephine, yes, Sister, sa Atipen, complete healing of her frozen shoulder, full restoration. Prayer request po ni Sister Catherine Deliama. So, kapatid po Sister Malu, yung panganay sa babae, si Atipen, no? Yung shoulder po niya, frozen. Kasi nasa po yan, Norway, talaga malamig po daw ngayon doon. Strong immune system, home business, kay Brother Philip ko, kapatid din po ni Sister Malu. Healing for cough and colds. Shawl! Si Michelle yung nagtugtog kanina. Yun, nakita niyo po yun. Oh, yun, meron po siyang cough and colds, no? CC. So, pag-pray po natin na, yan pinag-pray natin kahapon yan. Nilens ka na. God bless. At ikaw ay pinagaling na. Prayer request po, protection, provision, good health sa family. Sister Tina Raimundo, pag-pray po natin sila. So, narinig po natin ang ating mga panalangin, prayer request ng mga kapatiran. So, we have to pray for this. At huwag po kayong mag-alala, pinag-pray po natin yan daily. No, kasi sinesend ko po yan sa mga leaders po natin. So, pag-pray po natin yan at maganda na lahat po tayo sabay-sabay na manalangin. Sino naniniwala na sasagutin ng Diyos ang ating panalangin? Amen. Dapat po maniwala tayo at sa Diyos po natin ito bibigay at ang Diyos po ang siyang sasagot nito. Siya lang po ang may kapangyarihan na sumagot sa ating mga panalangin. Amen po ba? Kaya huwag tayong magsawa panalangin to. Sige, let's close our eyes. Let's lift our hands to the Lord, if possible, na may taas natin ang ating kamay sa Panginoon at manalangin po tayo. Hallelujah. Praise you, Jesus. We magnify your name, Lord God, for you are so good and your mercy endureth forever. Horolobotia da sanda, horoloboshia, shodekia da sanda, stana namoshonda. You're the story leboshota stikia amazonda. We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord God. We magnify your name, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. At tunay nga na ikaw ang dakila sa lahat. At sa oras pong ito, Panginoon Diyos, tinataas ko sa mga kapatid. Ikaw po nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon, kanilang mga kalagayan. Lord, I pray na una sa lahat, inihingi ko ang kanilang puso pertaining sa worship. Father, I pray, tulungan mo bawat isa, sa bawat isa sa amin, Lord God. Ayusin mo ang aming puso when it comes to prayer, when it comes to worship, when it comes to praising you, Lord God. Lord, tulungan mo kami na hindi kami mahiya na sumayaw sa iyo, kumanta, mawit, magtaas ng kamay, fall prostrate, magkaroon, Ama, ng pagpapakumbaba sa iyo. Ever, Lord, ang mga natutunan namin, lalo-lalo ng pagmamahal sa kapwa, ang mga pamumuhay na may katuwiran, Panginoon Diyos. Gawin mo ito sa amin, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat dahil kami po, Panginoon Diyos, ay gagamitin mo for your glory, Lord God. Even ang testimony namin na kami isang liwanag, Lord God, na nagliliwanag dito sa lupang ibabaw. Kaya, Lord God, maraming po salamat. As our form of worship, Lord, help us to offer ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing unto Thee. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na kami, Ama, ay makapag-alay sa iyo, lalo na ang aming buhay na ito. Maraming po salamat at dinadalangin ko, Lord, sa mga panalangin ng mga kapatiran, anuman ito, Panginoon. Kanilang prayer request, ito man, Panginoon Diyos, ay kagalingan sa may sakit, kapayapaan,
kagalakan, self-control, lahat po ng narinig naming mga panalangin sa mga kapatiran, kaayusan sa pamilya, kaayusan sa mga papeles, even kay Doc Alex, Panginoon Diyos. Maayos ang kanyang ang papeles na yung Panginoon Diyos. Maging ang mga kapatiran, Lord God, na may sakit o nararamdaman nila, Lord Father, thank you. By your stripes were healed 2,000 years ago, and I claim healing over their bodies in Jesus' name. I speak healing over those bodies in the name of Jesus Christ. And Father, thank you. Ikaw rin, Panginoon Diyos, ang bibigyan ng trabaho sa walang trabaho. Ikaw rin, Panginoon Diyos, ang kikilos sa mga estudyante na bigyan mo sila ng talino, ng karunungan, Panginoon Diyos. Makasunod sila sa mga subject matters, Lord. Itaas mo ang comprehension nila, Lord God, towards subject matters that they may, Lord, be the head and not the tail of their classes, O God. Marami po salamat, pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga anak mo. At ikaw, ang isang kikilos upang makita nila ang glory mo, Panginoon Diyos. Maghimala ka sa bawat isa, Panginoon Diyos. Ikaw magpo-provide ng lahat ng pangailangan ng mga anak, Panginoon. Itaas mo ang pananampalataya ng mga anak sa bawat isa mo. Manampalataya sa salita mo, manampalataya sa kalooban mo, Panginoon Diyos, upang manatili, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa. Ito'y makapagbigay glory sa iyo. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, dahil hindi mo papayagan na ang mga anak mo, Panginoon Diyos, ay manatiling naghihirap, manatiling nagsasuffer, Lord God, dito sa lupa. Dito pa lamang, Panginoon, ipadarama mo, Panginoon Diyos, ang reward, ipadarama mo ang kagandahan ng buhay, dahil you said that you came that we might have life and have it more abundantly. Bless your people, bless the works of their hands. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos, hanggang, Lord, malubos ang kagalakan mo at kagalakan din ng bawat isa. Maraming po salamat. Ikaw ang patuloy na itataas namin. Ikaw ang patuloy na sasambahin namin. Sige kapatid, kung hindi mo pa nakakilala ang Panginoong Hesus, at ang prayer ko, tanggapin mo siya ngayon bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin, humingi tayo ng tawad, at tanggapin mo siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Sige, sumunod ka sa panalangin. Panginoong Hesus, maraming po salamat sa oras pong ito. Narinig ko ang salita mo. Ikaw ay dapat purihin. Ikaw ay dapat tanggapin. Kaya sa oras pong ito, lumalapit po ako, patawarin mo ako sa mga kasalanan na gawa ko. Mula noon hanggang ngayon, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na maghahari sa buhay ko simula ngayon hanggang magpakailanman. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin yung Panginoon. So God bless po at God bless din po. Maraming salamat sa mga sumusunod na nanonood po sa atin at patuloy po lang ninyong silang imbitahin. Huwag po tayo magsawa. At sabi nga ng Lord, ang lahat po ng ginawa natin ay hindi po mapupunta sa kawalan. At ito po ay makapagbibigay glory po sa Diyos. Amen po ba? Invite po natin silang lahat. No? Huwag nating sayangin yung oras. Time is running out. Naubos na po yung oras na yan. Darating na po ang Panginoon. Kaya gawin na po natin ang lahat. Huwag na po tayo mahiya. Amen po ba? Huwag tayo matakot. Wala po tayong ginagawang mali. Kaya dinadalangin ko po lagi yan na ma-reach po natin itong mga taong ito na sila makakilala sa Diyos at sila po ay ma-disciple natin for the glory of God. Amen po ba? Masaya po ba tayong lahat? Amen. Ingat po kayong lahat at manatili po sa inyong presensya ng Diyos. Walk by the Spirit. Mag-walk po kayo with the Holy Spirit at mahal po kayo ng Diyos. God loves you. God loves you. God loves you. God bless po. God bless po.